So, diri na to, no? Kung mag-register man gud ta, so ato ang i-insert, di ba? Bago na siya nga user. So ato siyang i-insert diri sa ato ang users table. Okay, that is why kaganina nga nag-register si ID number 10, na-insert siya, no? Because of the register. This one, register controller. So, iyang process ang insert into users, unsa iyang username, unsa iyang hash, and cache. So, of course, kini siyang tulo, mao ni siya tong inyuhang username, hash, and cache. Inyuhang fields or column names. And then, sa inyuhan siyang table. Unya, values, question mark, 1,000. So, question mark because ang username is magdepende siya sa unsa ang gi-input sa user diri. So, magdepende siya sa post username. So, pag naka-input na siya, i-question mark na lang na ninyo. Okay? Ang username, gikan man na siya sa input, i-question mark ninyo siya. Ang hash, gikan sa input, sa register input, or registration form, input na siya, so diri na siya, question mark. Ang cache, kay default man na siya, tanan mag-register, tagaan og 10,000. So, sana all na ay maghatag og 10,000. So, kana siya default man na siya, dili na siya i-question mark. Diretso na siya value 10,000. Okay, and then, i-specify na to asa man gikan ning value sa question mark. So, dito na siya gikan sa post username. Katong input diri sa username, sa register form. And kaning ikaduha nga question mark, gikan pud na siya sa password hash. Password hash, password default. Katong gikan na siya sa post, password, asa na to? Post password. Asa man na si post password? Diri na siya sa ikaduha nga text box. So, post password, pero encrypted. So, mo na nga gisulod nato siya sa password hash. Kung dili encrypted ang inyong password, diretso ka mag-post password. Pero, it's not the best practice. We should always encrypt the password of our users. So that's why we use the password hash function. Gibutang na to ang password, post password of our user. And then this one, default na siya. Password default, ibutang na to kung maggamit ta og password hash. So duha ka buok username og password ang atong gibutang. Kay duha pud kabok inyuhang question mark. These are your values that will replace the two question mark. So, what if sa inyuhang table 5 ka buok ang column nga gikan sa input? So, 5 pud kabok inyuhang question mark. Ibutang diri 5 pud ka buok. Question mark sa sulod sa values. And 5 pud ka buok ang inyuhang post diri separated by comma. And then you end it with a parenthesis. Okay, because ang atuang query ends with a parenthesis. So, kung unsa tong atuang gi-insert, ma-insert to siya karon sa inyuhang table nga users. And then, if rows natay test diri if rows is equals to false, so tulo ka buok ni siya ang iyahang gigamit because another operator ni siya sa PHP nga gamiton nato para mag-check kung ang iyang ang iyang i-check is ang value at the same time ang iyang data type. Okay? So, kung ang rows daw kay iyang value is false and also the same sila og data type, then ang iyahang message is username already exists. So, ibig sabihin,
kung namali ni, kung nai-error, no? Kung nai-error ang pag-insert sa registration, kung nai-error ang pag-insert sa new data, sa new user, ibig sabihin, username already exists. Or, ang value ani ba? Ang value ni Rose kay false. Mo-return na siya og false kung dili ma-insert ang new user. Kung dili gani ni successful ang insert statement, kung dili siya successful, then false ang iyang value. And then, mag-error na siya. Okay? So, mo ni siya itong gamiton pag-check kung na ay error ang insert statement. Insert ba ang katong pag-add gani og new user. Okay? And then, if kung walay problema, na-insert siya, so, that's good. Then, diri siya, ang ihang gamiton is, else, kwaon niya karon ang last inserted ID. So, mo to ko ganina nga, ang ID sa gi-insert na nato ka ganina pag-register kay, ang last inserted ID is 10. So, that will be unsa man, iyahang kwaon ang data ni ID number 10. Pagkahuman, iyahang isave ang ID. Kay, butangan nato siyang 0, kay isa lang man yun ang ato ang gi-expect nato nga makuha nga user ID. Kay, isa lang man yun na ang last inserted ID. So, again, gigamitan na po nato siya og 0 and then we want the ID. And this time, we use the session ID is equals to $ID, which is the ID we get from select last insert ID. And that's it. So, ma-remember na nato siya. In, or once again, pag walay error ang insertion, iyahang kwaon ang ID. Ang last inserted ID as ID, and then kwaon niya ang ID from the rows, from the query, kwaon niya ang ID, ibutang niya sa variable nga ID, and ang variable nga ID, iyahang ibutang sa session ID, or isave niya ang katong nga ID. So, kung nag-register si ID number 10, so, ID number 10 ang karon ang iyang ID. And ID number 10 is the value of session ID. So, ma-save karon kung kinsa tong nag-register, ma-save dayon diretso ang iyahang user ID. For example, again, mag-register ta og usab. Register ta og usab, R. Biliesa. Password is R. Biliesa. So, unsa na karon ang iyahang user ID? Iyang ID. What's the value of ID? Okay, i-chat daw inyong answer, be. I-chat ang inyong answer. What is the value of ID? If we add a new user, if we insert a new user, what is the last inserted ID? Register ta. Register na ko ni ha. Okay, register. Mali po ang register, oh. Wala pa ni na-change na to ang register. Okay, what's the answer? Okay, how about the others? Unsay answer sa uban? Okay. Spencer ID 11, Ethan
ID 11, Christian 11, John Lester 11. Okay, that is correct. So, the last inserted ID will be 11. Kay 10 man to ang previous. Then, pag mag-register na tagbag-o, 11 na siya. Kay naka-auto-increment man. And then, kung sa itong ibutang diri para dili ingon ani ang result. Pag-register na to. Kung sa ibutang sa redirect. Okay, type lang gyapon inyo ang answer. Redirect, oh yes, redirect to index. Pag register niya, dapat naka-login naman siya. So, i-redirect nato siya sa index. So, it will be, sa ibutang nato diri, pset7/public/index.php. Para pag ma-register siya, dito siya balik sa index na siya, dili siya sa dashboard. So, mag-add ta usab R. De Jesus. Nay, mali. So, public. Mali spelling. Kulang og L. Okay, pag-register na to, si Coronado, si Coronado. Okay, so dito siya, pag-register, diretso siya sa index.php. And si Coronado, wala pa siya, wala pa siya stocks, no? Nga napalit. Okay, what if, pag login ni Chris Coronado, i-display na to ang iyang pangalan. So, humana man ta sa register, humana ta sa index, humana ta sa login, logout, sa quote, wala man ning quote, wala pa ni siya, di naman siya mag-function. Apology, naatay dump. Mao ni siya ang mga katong ma-display sa apology. Mao po ni siya ang HTML nga ma-display sa dump. Kini ang footer, kini ang header, kini login form, portfolio, quote form. Katong kini siya, quote form. Mao ni siya ang quote form, pero dili nato ni gamiton. Quote price, wala pud na siya. And register form. So again, what if, kung kinsa ang nakalagin, i-display na to iyahang pangalan. So, unsa ang atong buhaton? So, of course, ang mag-display kay index man, di ba? So, si index.php ang ato ang i-edit. Si index.php. Asa siya mag-display. Mag-display sa pangalan, controller or view. Asan mo ito? Okay. Question. Mag-display ta og pangalan sa user. Okay?
Asa ang atong i-edit? Ang controller or ang view? Okay, naano may mga answer. About ang uban, sa answer sa uban. View, controller. Okay. So ang mo display si view, pero ang mag-decide kung unsa ang i-display si controller. So meaning i-edit nato ang duha. No. Kinahanglan nato og code nga mag-decide kung unsa ang i-display. Kinahanglan nato i-edit ang view para mag-display. Okay, so si index controller, unya si portfolio ang kini siya, si portfolio ni siya nga view. Okay? Sige. So unahon nato ang controller. Mao ni ang controller. Public login. Asa man na siya dapita? Ay login index. Sabha index na siya ha, index controller. Mao ni atong index na siya'y portfolio, gi-query nato ang portfolio kay gusto nato i-display iyang portfolio. Gikuha nato ang cash kay gusto nato ma-display iyang cash. Gikuha pa gyud nato ang specific nga cash kay isa lang man ka cash sa user. Unya gi-display, gibutang na pud nato ang portfolio sa isa ka array. Actually, kini siya nga akong gi-highlight diri pwede ra ni siya tanggalon, no? Gilibog-libog lang gid mo nako diri ay. Kini siya naamang gud ni siya kay katong kinahanglan man gud nato tong lookup nga function sa Yahoo ba. Katong na gani price ug name, pero kung tanggalon nato to sila, pwede ra pud na siya walaon. Kana siya. Pwede ra pud na siya wala. No? Gilibog-libog ra gid mo nako diri ay. Kay pwede ra man ni siya portfolio atong ipasa diri. No? Kay dili naman nato ni siya kinahanglan. Actually, ang purpose ani is para makuha isa-isa ba ang price ni Google, pila iyang sa Yahoo manggod na siya kwaon. Sa Yahoo Finance na added to na sila data. Pero wala na ko kabalo sa ilahang kuan man gud. Nag-update man gud sila. So, kini siya gilook nato siya kay isa-isa lahi-lahi man sila gud og price. Okay, kuhaon na lang nato na siya para dili mo malibog. Or nasamot na mo og kalibog. Kuhaon nato na siya. Again, gikuha nato ang portfolio sa database, sa table. Gikuha nato iyang cash kay gusto nato i-display sa atong view ang cash. Then kuhaon nato ang 0, index 0 sa cash. And then gipasa nato ang portfolio. Pwede na nato ni siya. Portfolio natong gamiton diri. Portfolio. Pasa man nato tong gikan sa database, ipasa man nato siya sa view. Unya ang cash, okay ra na siya ang cash. Unya ang ato ang portfolio nato nga view kay kini po dapat ang iyang variable nga gamiton. Nya gi-edit ba ato nato no. So ato na po ning ibalik og portfolio. Okay, mao ra man siguro to ang nausab. So, again, asa na ganito? I-display nato ang pangalan sa username. So, ang buhaton nato is naman tayong session ID. Kabalo man ta sa ID sa ato ang kuan.
kining user nato. Testingan sa nato ang ID ha. Pasa nato ang ID B. ID is equals to session ID. Then ipasa nato ang ID sa ato ang view nga portfolio.php. So mag-add lang ta diri og new variable, comma ID. Ani lang iyang syntax, i-follow lang ninyo ni nga syntax. Then variable kay ID. So ibig sabihin, pwede na nato gamiton si variable ID sa portfolio. Okay, mapasa na na siya diri. Example, ato siyang i-display before sa table. Mag-add ta diri og H1. Oh. And then, ato ang i-display ang H1 ni siya ha. Ito. Okay, display na to ang user ID. Example, ID. User ID, user ID. And then, PHP dayon ta. PHP echo. ID. Sound pag-echo. Tapos, end of PHP. User ID text na siya. Unya human, ang katong ID sa nag-login, naka-login. Okay. So, check na to. Pwede ra pud i-refresh. User ID ni Coronado is 13. Naka-heading na siya, H1. So okay na siya. Nanatay ID. Display po na to iyang pangalan. Ano man siya. I-display po na to iyang pangalan. So, unsa itong ibutang diri sa controller? Wala man tay session first name, di ba? Wala tay session name. Wala. So, pwede na to makuha iyang pangalan by using SQL statement again. So, we can have name is equals to query. Select unsa man to, L name, username, last name, unsa bay pangalan niya, unsa man ang iyahang column. Ay wala man din siya last name ug kuan. So dili failed ta ani. Wala siya last name no? Wala siya last name og first name. So username na lang. Select. So username, select username from users where ID is equals to question mark. And then, pasa na to ang session ID. Ano lang. And then, ipasa na to ang username sa ato ang view. Mag-add na po ta diri o comma. And then, username. Ipasa na to ang username sa atong view. Pagkahuman, the name of the variable is username. Ano lang siya. Save. Pwede na nato magamit ang username sa ato ang portfolio. Okay. Dako ra ni H1, so imo na to H3. H3. So this one is username. Echo username. So, mo na siya.
mo display na ang inyuhang user, ma-display ay ang user ID, ma-display pud ang iyahang username. Ay, mali. Line 12, array to string conversion. Okay. Mao na ni siya karon. Mao na ni siya karon ang very good example. Kanus gamiton ang index 0. Oh. Very good example ni siya sa index 0. So, kay nag-query man ta diri, dili pareha ni ID, diretso ra ang ID. Oh, diretso ra ta sa ID. Kay dili man ni siya query, session ID isa ra man gyud na iyahang data. Karon kay sa query, possible man gud na siya. Pag query, naa siya'y mga index. So, isa lang man atong kwaon nga username. So, kwaon nato ang index 0. Username is equals to username at index 0. Okay. And then, sa iyahang column, pangalan sa iyang column, username. Apil pud na siya. Ang iyang column kay username. So, mo na iyahang username. So, log out ta, lahi na po datong ikuan si R. Bilyesa. R. Bilyesa. Dapat, R. Bilyesa po to ang username. Mali. Password. Mali. R. Bilyesa. User ID ni R. Bilyesa is 11. Iyang username is kana siya. So, ang iyang pag-display, kamo na bahala kung unsa ang iyahang, kung ano yan ni, style niya. Very, change lang ninyo ang iyang style, no? Kung naka H3 siya, or unsa man ang inyong CSS diri nga gamiton. Okay, what else? Darita sa kuan. Sabon nato ning kuan, heading. Ang header. Change nato ang header. So, for example, this one, dili na ni siya CS50. Himuon na nato ni siya og title. NTC. Grading system. Okay. Title. Puntahay, pagpabuhat ko sa inyo og system, mao na ni siya inyo ang i-edit, ha? I-edit na ninyo siya. So, ang title, inahon na itong edit. Pagkahuman, ang header. So, ang header is naka-image man gud ni. Galo na to na siya. Himuon na to og the top is sa man ibutang nato diri H1 NTC grading system. Muna na ang ato ang heading. Dara. Pagkahuman, butangan siya og tanggalon na nato ning quote. Asa man nadapit ang quote, dito man siguro na siya sa index. Portfolio. Wala na siyang quote. Wala na pud tay buy. Kay dili naman ni siya finance, CS50 finance. Kuan na ni siya, grading system.
So, unsay naa sa grading system? I-edit na to ni. Dapat, ano na ni siya? Na ay students. Tapos, naapoy teachers, faculty na lang. And then, subjects. So, ang students, naakang students controller. Si faculty, faculty controller. Subjects, subjects controller. And then, log out. Save. O, naanatay, students, faculty, subjects, and then log out. Tapos, kamo na bahala unsaon ninyo ni pag-design sa header. 'Di ba? Kabalo naman mo ana sa CSS, inyo na siyang i-change. So, next ani is ibutang ninyo ang kanina, isa-isahon ninyo na siyang table. Kani. So, add taog students table. Dari man na siya nga database. Kanira inyong gamiton nga database. Add taog table. Create a new table. Students. Number of columns. 4 mo na to 5. So, ID, of course, integer, and then primary key, auto-increment. Ay, sorry. Nawala na. Create table, students, 5. Kini siya is ID. Balik-balik na taan. Primary key, auto-increment. Okay? Auto-increment. Pagkahuman, last name, L name na lang. Varchar, 50. Middle name, Varchar, 50. First name, Varchar, 50. So pa may pwede ma-add na to ano. Address. Kinahanglan na to ang address. Varchar, 100. Go. Okay, save. The same process para sa faculty ug sa subjects. Ana ha. Pagkahuman, nanatay table. Pagkahuman, create ka og controller og view sa students. The same process with faculty ug sa subjects. Okay, saan man na siya? Sundugon lang nato ang index. Ayun na lang ng index. Register, pinaka-nindot. Kaning register, i-save na to na siya. File, save as. Students. Make sure na siya sa public ha. Kay controller una na itong buhaton. Students.php. Save. Nanatay controller sa students. Pero, alisdanan pa ni diri ang mga code. Okay. So, nahon nato diri sa else. Kay mas dali-dali. Unsa iyahang view. Students form.php. And then, ang title niya kay students. Para sa, ano na lang ni siya. Lahion na lang na to. Students view. Okay. And then, ang iyang title kay students. Tapos, dari
Sa validation, if empty post, unsa man ang kinahanglan nato sa iya last name, then you must provide your last name. Sunod, middle name, mid name. You must provide your middle name. Ang uban, pwede naman walay middle name, no? So, pwede ra dili nato pangayoon i-require ang middle name. Diretso na ta sa first name. You must provide your first name. Unsa pa man, address. Okay, wala na password o confirmation. Kopyahon lang ni nato para sa iyahang address. You must provide your address. Sunod, diri sa query, insert into students. This one is ano siya? Add ni siya, no? Adding of new student ni siya. So dapat diri ang ato adayong gi-copy usabon nato ha. Change nato ni siya. Okay. Kining sa tawag ani. Kining index kini siya atong gamiton pag mag-display lang ta. Pag register, kini atong gamiton pag mag-add na ta, no? So, kung mag-display lang ta og student, kining index ang ato ang i-save. Mali dito kaganina di. Rename lang nato ni. Rename, add students ni siya. Add students. Tapos katong student kaganina, wala pa man to nag-create, no? Og view niya, so okay na siya. So, ang register, ang index, mo ni siya. Mag-display lang man ang index. So, kanipod siya atong i-save as students.php. So, require, dili lang nato na siya hilabtan. Unya, students ang gusto nato i-display. Select asterisk from students. Where, wala na siya i-where kay gusto nato tanan i-display nga students. So, ana lang na siya, wala na i-where. Select asterisk from students. Kay kwaon na to tanan ang students, i-display na to. And then, wala na ng cash, wala na. ID, wala na. Username, wala na po na siya. And then, kwaon lang na to ang data ni students and then i-display na to siya sa students view.php. Title is students. Ang data kay isa lang, students lang. So, diri students. Diri students. Wala na ng cash, wala ng ID, wala na username. Okay, save. Muna na siya. Pagkahuman, himuon nato si students view. So, ang example sa view kay ang portfolio. Ato ani siyang i-save as ang portfolio. I-save nato na siya as students view.php. Make sure na siya sa templates. Okay, save. Sa students view na ay students faculty kana siya. And then, na siya heading, username, user ID, and username. Kung gusto pa nimo na siya i-display, dili na nato na siya i-display. Ang atong i-display kay table. Ang table na ay last name, na ay ID sa students, na ay last name sa student, na ay middle name sa student, na ay first name sa student ug naapoy address. Mao na ang heading. Heading sa inyuhang table. Sunod, mao na siya ang table head, di ba? Sa table body, kana siya.
for each students as row. Pwede row. Pwede student pod. Pwede S. O, kung taas na kayo ang kuan, i-S na lang ninyo. Echo, R, TD, row, isa-isahon ni shot display sa as TD. L-name man to ang naa sa ato ang table. Sunod sa L-name kay una di ay nga itong i-display is ID. So, una po nato diri is ID. Sunod, last name. Sunod, M name. Sunod, F name. Sunod, address. Last ang address. Okay, that's the end of the TR. And then here, wala na tayo cache. End of body. Oh, so mo na atong students view. Kung i-open na to ang students, adara. Students.php. Oh, ID, last name, middle name, first name, wala pa'y sulod. Tistingan nato og butang og student. Okay, ID, L name. Okay, tistingan nato ang L name. Okay, Niniel. Middle name, wala lang. First name, Roslyn. Address, Nanyo, Panabo City. Okay, next. Last name, Pangantihon. Mga faculty man din akong student. Ganto. Loygen. Tapos, Ingito. Aisa. Address, New Pandan, Panabo City. Okay, go. So, naay duha ka. Dapat naay duha ka student. Ang mugawas dapat diri sa inyong students. Wala lang sila middle name. Okay, so mo na siya. Ang students controller, i-display niya ang students view. Human, faculty na pod. Wala pa tong wala pa'y add student diri, di ba? So mag-add na pud ta later on ya, mag-add pud mo og action diri for edit, delete for students. Sunod, faculty. Mag-add sa taog new student. Diri sa inyohang diri sa ato ang kaning view, mag-add ta og kanang link ba to add a new student. So mag-add ta diri. After sa table, href equals kinsa ang controller nga mag-handle sa adding of new students. So that's another controller na siya. So add student.php. Then we'll have add new student. Add new student. Kung
Unsa ganito ang button sa Bootstrap? Bootstrap button. ChatGPT na lang to. Bootstrap. Button link. Tara. Ang link siya, pero ang noun niya kay murag button, di ba? So, class, BTN primary. Na. So, nakalink na siya. Pero iyang noun kay button siya. Kunya, add student daara. Si add student without S. Rename without S. Okay. So, kini na pud sa add student, delete na ko niha, delete. Okay, usabon na ko, move to trash. So, pag adding na gani siya, sa CRUD, di ba, na ay create, read, update, delete, ana. Kung read lang siya or list lang siya, pare atong mag-list lang siya sa students, ang inyong kopyahon kay katong index, i-save as lang ninyo siya. Pareha ka ganina, ang index, i-save as nato siya as students.php. Pero kung add na gani, kaning ang best nato na i-save or kopyahon or i-edit is ang register. So, kini si register, kay naaman ni siya insert statement. So, kung adding of students, adding of faculty, adding of subjects, so, si register atong kopyahon. File, save as na ni siya si register, then add student. Save. O, balik na to kaganina atong steps. Add student form na ni siya. Ang title kay add new student or add student. Tapos diri host, last name. You must provide last name. And then middle name pwede ra kay dili required ang middle name. Sunod first name. Okay, you must provide first name. Kini siya naka-separate na ay space kay mabasahan man ni siya sa tong user. Kini pwede ra wala kay variable man nato na siya. Kini pod last name. Last name, pagkahuman, first name, sunod, address. Delete nato ni siya kay password man to siya, confirmation. Else if, empty ang address. Kung empty ang address, you must provide address. Na. So, tulo lang ato i-check. Last name, first name, ug address. Pag check siya, valid tanan, then insert into students. Use ang naadito kay LName, MName, FName, address. Delete na ning uban. Values, pila ka buok? 1, 2, 3, 4. So, upat pud ka buok inyuhang question mark. Upat man ka input. Okay. Asa man nagikan ang question mark nga input? Post, last name, comma, post. Pwede ra i-copy nato ni siya. Comma, post, mname, wala pa man ta nagbuhat no, mid name lang atong putangan. Comma, post, first name. Then last sa address, post address. Then tanggalon na nato ning password. Okay, gialisdan lang nato to siya. Upat ka buok question mark kay upat man ka buok ang atoang column. LName, MName, FName ug address. Upat ka buok question mark, upat ka buok input, last name, middle name, first name ug address.
Human, if rows is false, meaning na error ang inserts, ang pagka-insert, pero correct ang inyuhang syntax, then we will say error, or maybe we can say uh, student already exists. And kung walay error, diri siya sa else. Kung sa atong buhaton, pag ma-insert na ang student, dili na nato siya kinahanglan i-remember iyang ID kay igo ra man ta mag-display og student, no? Igo ra ta mag-display. So wala na ni siya. Pwede na ni siya sa mani. Pagkahuman niya og add, i-display na dayon niya ang students. Wala na ni siya, oh. Wala na. Pag successful ang pag-insert sa student, iyahadang i-display ang mga students. So, ang controller nga mag-display sa students kay ang students.php. So, redirect to students. So, ipasa na dayon niya sa controller nga si students, no? Iniguman niya og add, display niya ang students. Then, kini, sunod, si add students form. Wala patay add students form. So, ang best nato na kopyahon for add student form is si register form. Kaya naa naman ni siya input, o. So, save sa day nato ni. Kaya wala pa ni siya na save. Si register form, i-save nato ni siya. File save as sa template, add student form. Save. Okay. So, kini ang controller, make sure nga ang controller ma-change ninyo. Okay? So, ang controller niya is si add student.php. And then, ang first na input is para sa last name. Placeholder, last name. Second input, this is for the middle name. Ang placeholder, middle name. Dili niya siya password, text na siya. And then, ang iyahang ikatulo is ang first name. Placeholder niya is first name. Type niya is text. Sunod, button naman ni diri so kulangan pa taog address. So kopyahon lang ni nato kaning input. And then ano na ni siya? Name niya is address. Placeholder ani is address. Okay. So ang placeholder katuman ng mugawas gani diri sa kuan kini username, parang guide na siya sa inyohang user baon sa iyang ibutang. Okay, so last name, middle name, first name, and address. Mauman ni silang upat ang kinahanglan og input sa inyong student. And then, register, diri ni siya register, add na ni siya, add new, or save. Save student. And then, diri pwede na siya walay link. Wala na siya, tanggalin na nato ni or login. Okay, save na to. Balik ta sa students. Add new student. Dapat mo display ang add student form. Dapat naapod tay kuan dira heading na instruction, something. So, kamo na bahala sa inyong i-display, ha? Basta ang function, mauna siya. Last name. Gonzales. Middle name, Madelo. First name, Blessy. Address, Lanang. Davao City. So, dapat ma-save ni siya. Save student. Okay. So, na-save na ang inyong student.
So, kana siya. Question, bago ko maghatag sa inyong assignment, nga inyong buhaton karong Tuesday, Wednesday, o Thursday. Ipasa ninyo karong Friday. Okay. Para dili masayang ang inyong Tuesday, ang log-in, log-out nato, no? Sa Tuesday to Thursday. Yes, Spencer. Pwede ra po dili mag-bootstrap. Pwede ra. Kamo ra bahala, ha? So, dito ra sa inyuhang, kung dili mo mag-bootstrap, diri sa header. I-link lang ninyo diri sa inyuhang, ang inyuhang, nansa man, ang katong inyuhang CSS. Okay? Kanang dili pa kaayo mo ano sa Bootstrap DI? Dili pa ba ninyo na master ang Bootstrap? Sa karon, ang pinaka ano, gusto unta nako mag ano mo, Bootstrap para ma-master ninyo ang Bootstrap. Pero pwede po ninyo i-try ang Tailwind. Mas nindot ang Tailwind sa Bootstrap. Without, ano siya, without ever leaving your HTML. Okay, mas maayo. I-bootstrap na lang ha. I-bootstrap na lang ninyo kay na ako ipa-edit sa inyo nga application. Nya, naka-bootstrap siya. So, mas maayo nga ma-practice ninyo ang bootstrap or tailwind. Okay. Gi-record na ko ni siya, no? So, para maka-remember mo kung unsay next steps na inyong buhaton, ma-review ninyo ang ato ang